At balikan po natin ang ulat ni Julio Segovia maya-maya lamang. Samantala, hindi pa rin makapaniwala sa sinapit ng kanilang mga mahal sa buhay ang kaanak ng mga nasawi sa pagsabog sa 2 Serendra sa Taguig. Patuloy namang nagpapagaling ang mga sugatan kabilang ng lalaking nangungupahan sa condo unit na pinagmulan ng pagsabog. Bagong insidente ay nagreklamo pa umano ang lalaki na tila hindi raw siya makahinga sa kanyang unit. Nakatutok si Salima Refran. Tila naubos na ang luha ng pamilya ni Marlon Bandiola, isa sa mga sakay ng Abenson delivery truck na nadaganan ng tumilapong tipak ng pader sa pagsabog sa Taguig. Ang kanyang live-in partner, hindi matanggap ang nangyari. Bago siya umalis, ang dami niyang ginawa para sa amin ng anak ko. Saka ang dami pa niyang pangarap sa amin kasi gusto niya mangyari, mag-abroad pa nga siya eh. Responsable pong ama, responsable pong kapatid. Saka napakabata pa po niya para... Puno rin ang hinagpis ang pamilya ni Salimar Natividad sa kanyang biglaang pagpanaw. Si Natividad ang nagmamaneho ng Abenson delivery truck. May 2 siyang anak at 7 buwang buntis ang kanyang asawa. Yung kuya ko, bait naman to eh. Pagka galing sa trabaho, puwirit. Ito lang sa bahay. Tatalong lang sa akin. Walang problema rin sa bahay. Ang labi naman ng isa pa sa mga nasawi na si Jeffrey Umali, dinala na sa Nueva Ecija upang doon iburol. Una nang sinabi ng pamunuan ng Ayala Land na bibigyan nila ng kaukulang tulong ang mga pamilya ng mga nasawi. Patuloy naman nagpapagaling sa St. Luke's Medical Center sa Taguig si Angelito San Juan, ang rumerenta sa Unit 501 kung saan nagmula ang pagsabog. Palabas na raw siya ng unit nang mangyari ang pagsabog. Bago raw nito, nagrereklamo na umano si San Juan na tila hindi siya makahinga sa kanyang unit. Ang Amerikanong si Alan Poole, nagtamo naman ng mga sugat mula sa mga basag na salamin sa kanyang unit sa kabilang gusali dahil sa pagsabog. Nagtamo rin ng minor injuries si Janine Nicole Bonjo. Isinugod din sa ospital ang estudyanteng si April Joy Garcia pero agad naman siyang na-discharge. Bahagyaring nasugatan ang 9 anyos sa si Luis Lorenzo na dumadaan lamang sa lugar. Sa kabuuan, 3 pa rin ang patay habang 5 ang sugatan. Lahat ng anggulo ngayon, binubusisi na raw ng mga otoridad para masigurong tama ang lalabas na resulta ng investigasyon hinggil sa pagsabog. Salima Refran, Nakatutok, 24 Oras.